Magandang umaga sa lahat. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Miss Gracelyn. Miss Gracelyn, maaari kang pumunta sa harap para pangunahan ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, bago kayo umupo, pakitingnan ang ilalim ng inyong upuan kung may kalat at pakipulot ito. At pakiayos na rin ang inyong mga upuan sa tamang pagkakahanay. Ngayon, maaari na kayong umupo. Meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw na ito? Magaling! Ako ay nagagalak sapagkat lahat kayo ay gustong matuto ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong talakayin, nais ko muna magbalik-aral tayo patungkol sa ating natalakay kahapon. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Yes, Miss Rizalin? Tama, ito ay patungkol sa mga kontinente. Ano nga ba ang 7 kontinente? Miss Rosalinda? Tama. Ang 7 kontinente ay ang Asia, Europe, Australia, Africa, North and South America, at ang Antarctica. Ano nga ba ang dating tawag sa supercontinent? Yes, Mr. Heartburn. Tama. Ito ay tinatawag na Pangaea. Ngayon naman, meron akong inihanda na isang aktibidad kung saan kayo ay mabibigyan nito ng ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Magtatawag lamang ako ng mga pangalan at kung sino ang aking tatawagin ay siyang maglalagay ng letra upang buuin ang mga salita. Ngayong tapos na ang ating aktibidad, meron ba sa inyo may idea kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Yes, Miss Jenny Ann. Tama. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa konsepto ng Asya. Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Nagtataglay ito ng malaking potensyal upang umunlad at maging isang makapangyarihang kontinente. May sarili itong pinagmulan, kasaysayan, pagkakakilanlan, tradisyon at paniniwala. Ang Asya ay nagmula sa salitang Eregiano na aso na ang ibig sabihin ay pagbubukang liwayway o lugar na sinisikatan ng araw. Oriente mula sa salitang Latin nang ibig sabihin ay silangan o lugar na sinisikatan ng araw. Oksidente naman ay mula din sa salitang Latin nang ibig sabihin ay aksidente na nanganguhulugang kanluran o lugar na pinaglulubugan ng araw. Ang mga heograpo o mga eksperto sa heograpiya ay naghahati sa daigdig sa dalawa, ang silangan at ang kanluran. Ngunit paano nga ba nahahati o nagkakaroon ng kanluran at silangan? Ang Asya ay nasa silangan samantala ang Amerika at Europa ay nasa kanluran. Dito nagmula ang salitang kanluranin na tumutukoy sa mga taong nagmula sa Amerika at Europa. Isang Ruso ang nagmamarka sa hangganan ng kanluran at silangan noong 1980. Ayon naman kay Edward Said, ang Asya at ang kultura ng mga Asyano ay minamalas at inilalarawan ng mga Europyo sa paraang nagpapalitaw ng pagdaigdig na superior sa kanilang lahi at kultura. Ayon naman kay Swami Vivekananda mula sa India, ang Asya nagmula ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa relihiyon o paniniwala. Ang Asya ay higante ng espiritualidad sapagkat sa Asya nagmula ang mga malalaking relihiyon sa daigdig. Si Herodotus naman, siya ay isang Griyegong historiador. Siya rin ang ama ng kasaysayan. Siya rin ang unang gumamit ng salitang Asya sa aklat na The Histories. Mayroong 7 kontinente ang daigdig.
ito ang Hilagang Amerika, Timog Amerika, Europa, Africa, Asia, Australia at Oceania, at ang Antarctica. Ang Asia ay may kabuuang sukat na 17,212,000 milya kwadrado o 44,579,000,000 kilometro kwadrado. One-third na bahagi ng kabuuang lupain ng daigdig ang kabuuang sukat ng Asia. Ang Asia ay binubuo ng 49 na bansa. Longitude. Ano nga ba ang longitude? Ang longitude ay ang distansyang anggular sa silangan at kanlurang prime meridian. Samantalang ang latitude naman ang distansyang anggular sa hilaga at timog ng Ecuador. Ano nga ba ang Ecuador? Ang Ecuador ay may 0 degree latitude. Ito ay mahati sa globo sa hilagang hemispero at timog hemispero. Ano naman ang prime meridian? Ang 0 degree latitude, ito ay mahati sa globo sa kanlurang hemispero at silangang hemispero. Tropiko ng Cancer. Ang tropiko ng Cancer ay matatagpuan sa pinakadulong latitude sa hilaga. Ang tropikong Capricornio naman ay matatagpuan sa pinakadulong latitude sa timog. Ang Asia ay napapaligiran ng karagatang Artiko sa hilaga, ng karagatang Pasipiko sa silangan, ng mga dagat pula, dagat Mediteraneo, at dagat itim, dagat Caspian at ilog Ural sa kanluran, at karagatang Indian naman sa timog. May 5 rehiyon ang Asia. Ang Asia Sentral, Kanlurang Asia, Timog Asia, Timog Silangang Asia, at Silangang Asia. Sa Asia nararanasan lahat ng uri ng klima dahil sa lawak nito. Dito rin matatagpuan ang lahat ng anyong lupa at anyong tubig sa Asia. Ngayon, batid ko naman ay naintindihan nyo ang ating talakay ngayong araw. Meron pa ba kayong katanungan? Kung gayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ulit ang 5 rehiyon sa Asia? Yes, Miss Christine Angel? Magaling. Ngayon, ibigay naman ang ibig sabihin ng longitude. Yes, Mr. Cookies. Tama. Ano naman ang ibig sabihin ng tropiko ng Cancer? Yes, Mr. Luis. Magaling. Ako ay nagagalak sapagkat kayong lahat ay talagang nakikinig sa ating talakayin. Meron pa ba kayong katanungan? Kung wala ng katanungan, ay maghanda ng isang malinis na papel para sa ating pagsusulit. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon, pakipasa ang papel mula sa likod papuntang harap. Para naman sa inyong takdang aralin, maglabas ng kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Yan lamang para ngayong araw. Paalam sa lahat. Okay.